Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kaapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrol Woman Fe Octaviano. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Muling nasamsam ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang isang pinaghihinalaang iligal na droga sa isang drug bypass operation na isinagawa sa Barangay Cabugao Sur, Santa Barbara, Iloilo nito lang ika-14 ng Enero taong kasalukuyan. Pinangunahan ng operasyon ng Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa pamumuno ni Police Captain Glenn Soliman sa ilalim ng direktang pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Randy Cabales, katuwang ang Regional Intelligence Division, PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 6 at ang Santa Barbara Municipal Police Station. Kinilala ang suspect na si Alice Toll, 42 taong gulang, walang asawa, walang trabaho at isang high-value individual na residente ng Tagbak, Haro, Iloilo City at pansamantalang naninirahan sa Santa Barbara, Iloilo. Ayon sa ulat ng pulisya, na-recover mula sa pag-iingat ng suspect ang 11 heat-sealed transparent plastic sachet at 6 na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinilang shabu, basmani at iba't pang non-drug items. Nasamsam ang humigit kumulang 410 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may kabuwang tinatayang halos 2,788,000 pesos. Ang halaga ng nasamsam na iligal na droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa suspect dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ng Philippine National Police ang matagumpay na operasyon bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa iligal na droga sa rehiyon. Mula dito sa Western Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrol Woman Riza Valencia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nasamsam ng mga operatiba ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit 6 ang halos 1.5 milyong halaga ng hinihinalang iligal na droga sa isang matagumpay na buy-bust operation sa River Plains Subdivision, Barangay Lanit, Haro, Iloilo City, bandang alas 5 ng hapon, nito lamang ika-13 ng Enero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge ng Iloilo City Police Office City Drug Enforcement Unit 6 ang mga naaresto na magkapatid na sina alias Boy Boy, 33 taong gulang, hiwalay sa asawa at may 3 anak, at alias Bongkoloy, 29 na taong gulang, binata. Kapwa sila residente ng nasabing lugar. Dagdag pa niya, umabot sa halos 2 linggo ang isinagawang surveillance at monitoring bago na isakatuparan ang matagumpay na operasyon.
Sa operasyon, nakabili ang confidential agent ng isang sachet ng hinihinalang shabu mula sa suspect gamit ang 8,000 pesos bilang buy-bust money. Bukod dito, na-recover pa mula sa mga suspect ang 8 karagdagang bulto o 3 knot-tied o binugkos na pakete ng hinihinalang shabu na nakalagay sa isang karton. Nasamsam din ng mga kapulisan ang 2 bundle ng empty plastic sachets, aluminum foil, mga lighter, gunting, drug residue at isang Android phone na ginamit umano sa illegal na transaksyon. Umabot sa humigit kumulang 220 gramo ang kabuuang bigat ng mga nakumpiskang illegal na droga na may tinatayang standard drug price na 1,496,000 pesos. Kasalukuyang nakapiit ang magkapatid sa Iloilo City Police Station 3 at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa huli ang maagap at masusing operasyon ng Philippine National Police at patuloy nitong kampanya laban sa iligal na droga ay pinapakita ang tagumpay at matibay na dedikasyon ng kapulisan sa pagbibigay ng ligtas at maayos na pamayanan. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glidel Astrologo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng orientation ang Cebu City Police Office sa pangunguna ni Police Colonel George V. Ilanan, Officer in Charge, mula sa Pro 8 at NIR noong umaga ng Enero 14 ng taong kasalukuyan sa Zapatera Elementary School, Cebu City. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng pinaigting na paghahanda ng CCPO upang higit pang mapalakas ang seguridad para sa nalalapit na 461st Fiesta Senior Celebration at Sinulog 2026. Formal na sinimulan ang programa sa pamamagitan ng panalangin na sinundan ng welcome remarks ni Police Lieutenant Colonel Miguel B. Andeza, Deputy City Director for Operations ng CCPO. Isinagawa rin ang presentasyon ng tropa na pinangunahan ni Police Major Miles B. Damoslog, Officer in Charge ng CARMU, bilang bahagi ng pagtanggap sa mga augmentation forces. Aabot sa 350 augmented personnel ang dumalo sa orientation na binubuo ng 300 mula sa Pro 8 at 50 mula sa Siquijor Police Provincial Office, NIR. Bukod dito, inaasahan ang pagdating ng karagdagang 100 personnel mula sa Negros Oriental Police Provincial Office bago ang aktual na deployment upang higit pang mapalakas ang puwersa ng CCPO para sa Sinulog 2026. Sa kanyang mensahe, ipinaaabot ni Police Colonel George V. Ilanan ang kanyang taus-pusong pasasalamat at mainit na pagtanggap sa mga augmentation forces. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng disiplina, profesionalismo, koordinasyon at dedikasyon sa tungkulin upang matiyak ang isang mapayapa, maayos at matagumpay na pagdiriwang ng Sinulog 2026. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Torami Asares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Sinagawa ng Cagayan Police Provincial Office, katuwang ang Philippine Drug Enforcement Agency ang Barangay Drug Clearing and Intelligence Workshop sa Camp Tertiary Iscador, Tuguegarao City noong 13 ng Enero taong kasalukuyan. Dinaluhan ang workshop ng mga kinatawan mula sa 10 munisipalidad ng Cagayan kasama ang mga barangay officials, BADAC officers, MCAD focal persons at intelligence personnel ng Provincial Intelligence Unit. Tinalakay dito ang mga hamon at solusyong kinakailangan upang tuluyang maideklara bilang drug clear ng mga barangay. Sa kabuuan, 15 barangay ang sinailalim sa proseso ng drug clearing, habang 20 barangay naman ang tinutukan para sa detention ng kanilang drug cleared status. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap na papanatili ang ligtas, maayos at drug-free na komunidad sa buong lalawigan. Binigyang diin ni Police Colonel Mardito Gianguluan, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, ang kahalagahan ng aktibong pagkikilahok ng mga barangay at mahigpit na koordinasyon ng kapulisan at mga katuwang na ahensya. Ipinahayag naman ng PIDEA Regional Office 2 ang buong suporta nito upang mas marami pang barangay ang may deklarang drug cleared at mapanatili ang integridad ng proseso. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Janet Balad, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Hindi lamang seguridad ang inihatid ng kapulisan sa gitna ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon, kundi pati kaalaman na maaring pagkakitaan ng mga apektadong residente. Natutong gumawa ng dishwashing liquid ang mga bakwit na pansamantalang nanunuluyan sa Bariu Elementary School Evacuation Center sa Carmelig Albay sa pangunguna ng Philippine National Police. Ayon kay Albay Police Provincial Director Police Colonel Noel Nunez, ang aktibidad ay bahagi ng outreach at livelihood mission ng Revitalized Police sa Barangay Tintaplacon. Layunin nitong bigyan ng dagdag na kasanayan ang mga evacui upang maging produktibo at magkaroon ng posibleng pagkakakitaan habang sila ay nasa evacuation center. Itinuro ng mga pulis ang mga kinakailangang sangkap, pwestong sukat at tamang proseso sa paggawa ng dishwashing liquid. Kasabay nito ang paalala tungkol sa kalinisan, kaligtasan at wastong paggamit ng produktong kanilang ginawa. Agad namang naggamit ng mga bakwit ang kanilang natutunan, bagay na kitunwat nila dahil maaari itong makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan at maging dagdag kabuhayan. Samantala, tiniyak din ni Police Colonel Nunez na mahigpit na pinapatupad na seguridad sa paligid ng Bulkang Mayon. Sa kasalukuyan, may 133 tauhan ng PNP na nakadeploy sa mga border control points na nagpapalitan sa tatlong ship upang masigurong walang makapasok sa permanent danger zone. Dagdag pa ni Police Colonel Nunez, handa ang kapulisan na magdagdag ng mga tauhan kung kinakailangan, lalo kung sakaling itaas ang alert level ng Bulkang Mayon upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Sa kabila ng banta ng kalamidad, patuloy na ipinapakita ng kapulisan ang malasakit at suporta sa mga apektadong mamamayan, hindi lamang sa pagbabantay kundi sa pagbibigay ng pag-asa at kakayahang bumangon. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako yung Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Mercury Tupilo Pinilijuya. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naaresto ng mga otoridad ang No. 2 Regional Level Most Wanted Person ng National Capital Region Police Office sa isang pinagsanib na operasyon na isinagawa noong January 8, 2026 sa Barangay Poblasyon, Dimasalang, Masbate. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng mahigpit na koordinasyon ng mga tauhan mula sa 9 Special Action Battalion ng PNP SAF na nagbigay ng tactical support katuwang ang Pasig City Police Station sa ilalim ng Eastern Police District NCRPO, Dimasalang Municipal Police Station at ng 2nd Provincial Mobile Force Company ng Masbate Provincial Police Office. Ang narestong suspect na kinilalang si alias Antonio ay itinuring bilang No. 2 Regional Level Most Wanted Person ng NCRPO para sa first quarter ng calendar year 2026. Ang pag-aresto ay sinagawa sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong murder sa ilalim ng criminal case number 147396 PSG na inisyu ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 167, Pasig City noong May 26, 2025. Nasa kustodiya na ng Pasig City Police Station EPD NCRPO ang naarestong suspect para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. At mula dito sa headquarters sa Fort Santo Domingo, Santa Rosa City, Laguna, ang tahanan ng inyong tagaligtas. Ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Cherilyn Kalumpita, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Imong pamayag, may imong gamitong pabor. Matagumpay na naaresto ang lalaking ito sa Purok 3 sa Looban, Barangay Bunawan, Davao City dahil sa pagbabanta sa kanyang menor de edad na kasintahan. Ayon sa biktima, paulit-ulit siyang nakatanggap ng pagbabanta mula sa kanyang nobyo gamit ang kanyang mga pribadong larawan at video. Nadiskubre rin ng biktima na ginagamit ng suspect ang kanyang social media account upang gumawa ng isang group chat na naglalaman ng mga nasabing larawan at video. Dahil sa matinding takot, agad na humingi ng tulong ang biktima sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 na agad namang nagsagawa ng entrapment operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect na nahaharap sa mga kasong grave coercion, Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act.
Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. At yan ang iniulat ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.